Many times she called out to you, Son of David, hear my plea. I'm worthy of the children's bread. You still met her need. And like her, I'm unworthy, but I've heard you call me a child. So by faith, I will wait on you and know that all the while you always answer me right in my hour of need. Not always how I think you should, but always. There's a land that is favored and they, and I believe we can see it above. There is over waiting to prepare us in the sea. He shall be on the beautiful shore.
natin. Hallelujah. And so long as we stand behind that word, we have those promises for us. Really, mga kapatid. Amen. Even sometimes, kahit na nandiyan tayo sa ating kahinaan, still those promises never faded, mga kapatid. Amen. And they still happen for us. It's the grace of the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So, masaya mga kapatid sa gabing ito. Amen. Tuloy natin makasama ng Panginoon. For the sacrifices, recognize His greatness, and His love for us. Let's sing this song, Jesus for the blood of life. Paminawit natin ito ng buong puso.
Hallelujah. Lord, we just sang, Lord, how you took our place, Lord. How you nailed our sin with you at that cross, oh Lord. You laid those inside those tomb of sin, oh Lord. Revive us once more. Buried for 3 days, and Lord, it didn't end there. You rose up again, oh Lord. You conquered death. And you said, I have conquered death, and you will conquer death. Hallelujah. Lord, thank you so much, Lord, for this wonder-working power, Lord. This sin-cleansing blood that could wash us whiter than snow, Lord God. Oh, this power that can erase, hallelujah, the memory of sin, Panginoon Diyos. Ano pa, oh God, dahil pa kami karumi, makasalanan, Lord. When we come to that altar, Lord, and kneel down and humble ourselves, Lord, in humility and cry, Abba, Father, forgive our sin, oh Lord. As we believe and trust, Lord, you wash us, Lord, white as snow, and you remember no more. That's how powerful it is. You remember no more. We become white as snow and good as new, Lord, again tonight. Panginoong Diyos, maraming salamat. Ganitong kadakilang pag-ibig na binibigay mo, Lord, sa amin, Lord. Kahit gaano pa kami, Lord, magkamali sa araw-araw, Panginoon Diyos. Kahit gaano ka pa namin, Lord, masaktan, Lord, sa araw-araw, Lord. But Lord, when we realize and, Lord, come to that altar, kneel down and cry, Lord, and Lord, ask for, Lord, for forgiveness. And Lord, your blood, the power of the blood is always ready, Lord, for us. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Ang nagmulad ng Lord, maraming nakakaalala, Lord, ng mga kawalian namin. Lord, ikaw ang isa man, Panginoon Diyos. Kapag kami lumuhod na, Panginoon Diyos, nandiyan ikaw, Lord, ay pinabangon mo kami muli, Panginoon Diyos. At minsan pa kami, Lord, at tinataas, Lord, pinapalakas upang bumangon muli at magpatuloy, Panginoon Diyos, at oh, hallelujah, our sin, they are no more. Thank you, Lord Jesus, this wonder-working power. Saan kami kung wala itong dakilang pag-ibig, dakilang pag-iyak? Natagpuan, Lord, dun sa yung napakabuti mo, Lord. And my Lord, sa isang kanta, Lord, the love of God, how rich and pure, and how measureless and strong, and it shall forevermore endure. All throughout the ages, your love endured, Panginoon. And Lord, gusto namin suklayan ang pag-ibig na yun, Panginoon Diyos. Kung hindi namin kaya, Lord, sa aming sarili kakayanan. And Lord, you gave away and you made a way, Lord. Sabi mo, Lord, it's not by our strength, it's not by our own might, Lord. But by your strength, but by your mouth, and by your spirit, Panginoon Diyos. Doon kami mananagumpay. Kaya maraming salamat, Panginoon. Hindi ka nagsasawa, Lord, sa akin. Sa hinaba-haba ng panahon, Panginoon Diyos. Kami laging nanatiling tapat, Panginoon, at nariyan pa rin hanggang ngayon para sa amin. Napakadakilang pag-ibig ito, Panginoon, ang yan ang hindi namin nasusuklian. Gintong binuli, pilak ano pa mga mamahaling batuan pa man, Lord. Sabi na kanta, O Lord, na tayo, alay namin, Lord, O Diyos, alay naman, Lord, itong buhay namin ngayon, Panginoon Diyos, na iyong binili na. Yung pagmamay-ari mo ng Panginoon Diyos. Kaya kami ngayon, Lord, ay narito. Gusto umiibig ako sa iyo dahil una po kami pinibig ng una pa. Nung
kami nasa sinapupunan pa lang, Lord, at sinabi mo, Lord, that we are fearfully and wonderfully made. Maraming salamat, Lord, kung paano mo kami tinatain, Lord. Purihin na natin, Lord, dalayan namin sa gabi ito. Muli mo, Lord, kami pagpalain, Lord, ang aming mga puso. Buksan mo, Lord, at muli mo, Lord, ang iyong salita, Panginoon Diyos. Ang salitang ito, Panginoon Diyos, ay, Lord, ay magkaroon ng, Lord, manifestation, Lord, sa aming mga buhay, Lord, dapat kami patuloy na nakikinig, Panginoon Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy ka, Lord, na gumawa, Lord, sa aming kalagitnaan, Lord, gamitin mo na yung mga harap, Panginoon Diyos. Pag-ipahiwatig, Lord, ang iyong nilalaman ng puso, Lord, sa aming lahat, Panginoon Diyos. At dalangin namin, minsan pa, Lord, ay pangunahan mo kami sa gabi ito dahil ikaw ang sentro ng aming pagkakatipon, ikaw ang aming pangunahin, Lord, na guest, Panginoon, sa gabi ito. Kaya, Lord, malaya ka, Panginoon Diyos. At naman, Lord, ang aming mga pagkakali, pagkakulang, Panginoon, sa gabi ito, dalangin natin, Lord, kaya muli kami lumalapit, Lord, sa iyo na may magpapakulutan. Tawarin mo kami, Ama. O Lord, na siya magpuno ng aming pagkukulang. O Lord, misa pang minister sa amin. At ito, Lord, yan. Aming sabi talaga, Ama, sa tayong pangalan. Aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Palapanan natin ang Panginoon sa gabi ko. Amen. Amen sa Lord. Amen. Ating mga kapo, mga kapatid. Hallelujah. Amen ang Panginoon. Amen. Masaya po mga kapatid. Amen. Sa Lord. Amen. Hindi tayo nasasawa pumarito sa bahay-sambahan dahil narito ang presensya ng Panginoon at dito tayo nakakuha ng kalakasan. Amen? Amen. Amen. At tayo magpapatuloy na sa gawain ito at nais mong tumawag sino ng nais pagdalay ng awitin sa salamat at testimony. Brother Robert, sa Lord, palapanan natin Panginoon ang iyong ginagawa sa atin sa araw-araw. Gusto ko lang pasalamatan ito yung mga kung nakaraan pa ito, parang hindi siya naman hindi pa ano eh, parang hindi na paris, parang gusto siya lang diba ano gusto ko laging pinapalala sa Panginoon na testimony ko kasi hindi siya nawala sa ako eh gusto ko siyang nakarang mga 2 linggo na siguro nakalipas parang lagi sa akin tinutulak na yung testimony gusto kong pasalamatan yung Panginoon yung nakaraan kasi, mga dalang nakalipas. Disgrasya kami sa motor, sa tricycle. Ni Chad. Yung mag-install kami ng aircon, tapos mahapon. Alam ko yung Panginoon yung kumilos siya. Kasi, di namin alam yung kotse pala, ano siya, kakaliwa siya. Dito sa may mabigat. Yun ano lang talaga, segundo na lang po kasi nakabuhilo ako sa primera. Tapos bigla siya nag-stop. Niligo pala siya, walang signal light. Ayun, bigla na lang na sa akin sa isip ng Panginoon na ibunggo ko yung motor ko. Buti na lang meron dito, yung parang barrier. Binunggo ko yung motor kasi segundo na lang talaga, wasak yung wawasakin niya yung likod ng kotse. Yun, bigla na lang inisip sa akin na kanan ko para mabunggo. Yan, binunggo ko na lang yung tricycle. Yun, basag yung sa clutch niya. Yun, tapos yung kamay ko, akala ko balit na eh. Kasi tumama dun sa carrier eh. Nakaganon na lang ako. Ginaganyan ko siya, sabi ko. Okay pa pala, sabi ko. Salamat sa Panginoon, sabi ko. Sabi ko, salamat sa pag-iingat niya. Alam mo kami niya yung ginamit doon na Una-una iniisip ko rin yung wala akong papel, di ko dala yung papel na motor, yung tricycle. Pag nabunggo rin yun, yari, talagang wasak ko. Pero salamat sa kami ng Panginoon ng pag-iingat niya sa amin. Ayun kahit nag-stop muna kami sa gilid, bumili ng plants. Yun, natuloy pa rin po yung trabaho namin. Sinabi lang namin na malilate kami. Yun pinapasalamatan ko sa Panginoon yun, yung pag-ingat na yun. Tapos, lubos-lubusin ko na yung
minsan lang talaga ako tumayo dito pero gusto kong pasalamatan yung Panginoon sa buhay namin. Salamat sa kanyang pag-iingat. Tapos di kami, minsan nasasagad na yung financial, pero nandyan yung Panginoon na nag-ano siya. Pag alam niyang wala na kami, may darating na meron magsusurvive kinabukasan. Salamat sa Panginoon sa ganun. Tapos isang pasalamat ko rin sa Panginoon yung sa pag-iingat niya sa pagdadrive ko. Kahit bago lang po ako sa driver, dami ko nakapunta ako sa Maynila. Andun yung pag-iingat ng Panginoon. Hindi man lang yung nahuli sa mga ganyan. Andun yung pagkagayad niya sa daanan. Hindi ko naman tiwala sa sarili ko na yung magaling ako eh. Pero salamat sa Panginoon dahil nandun yung guide niya sa amin, sa pagdadrive. Yun. Maraming salamat din mga kapatid sa inyo, sa mga panalangin sa inyong pamilya. Alam ko na nanalangin din po kayo sa amin. Maraming salamat po at pagpalay ko yung bawat isa. Amen. Sa napakaling bagay mga kapatid, I believe ang Panginoon ang nag-iingat sa iyo. Nandito sa kamay ko. Amen. Isa rin akong nakakaw sa disgrasya dati. So tuloy ba testimony, although kahit matagal na I believe, testify pa na dito. Nung nabunggo ako ng kotse, may motor ko dati yung TMX. Binunggo ako ng kotse sa side. Talagang yung bumper niya talagang tamang-tama sa makina ko. Yung makina ng TMX na takyas. Pero yung hindi ko hindi na paano. Kasi kamay ng Panginoon yung mga kapatid. Kahit anong isipin ko, bakal yun ah. But yung hindi ko hindi na paano. Amen. So yung Panginoon nagpaprotekta sa kanyang mga hinirang mga kapatid. Panginoon, hindi mo ba nais sumunod mga kapatid? Salamat. Si Sir Jocelyn, palapahan natin Panginoon minsan pa. Katulong po talaga ni Lord, kahit hindi pa po yung
paano ko kaya sasabihin, paano ko kaya ipapaalam. Tapos sabi ko bahala na si Lord, alam ko na, gagabayan niya ako, alam niya yung puso ko na, sa kanya lang magtitiwala, sa kanya lang po maasa, alam niya po yung puso ko, na gusto ko po makikinig, hindi naman sa online lang, nakikinig naman ako, pero may time po talaga na sobrang busy po sa office, kaya nalilito din po ako sa mga bata na naglalaro doon. Kaya sabi ko talaga gusto na, sabi ko, lagi na lang ganito na parang ang daming sagaban. Gusto ko yung concentrate ako na nakikinig. Sabi ko gusto ko magkasama po yung kapatira na nakikinig. Kasi iba po yung nasa mismong church na nakikinig kami sa yung online lang. Sabi ko kasi kapag may nagpapapo dun sa cellphone mo, lahat ng kagustuhan mong makinig, mawawala. Kaya sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako na yung Wednesday man lang, kahit buuin ko man lang hanggang hapon, basta ibigay lang yung oras na magkapanalangin ako ng buo sa kanya. Tsaka makinig ng salita sa kanya. Kaya nung nakapagpaalam ako sa na i-upload man lang, wala po kong pinapaalam yung pagsundo po ng papa ko. Tapos pinapagabahan ko siya. Tapos siningit ko po yung Wednesday ko. Sabi ko po, ma'am, pwede po ba salat ko na po yung pagpapaalam na every Wednesday po na may po kasi kami prayer meeting. Sabi ko, matagal ko na po kasi, nung una pa po kasi, isinit ko po sana, kaso nahihiya pa po ako kasi bago pa po ako na binigyan niya po ng trabaho. Pwede po ba na every Wednesday po hanggang 5 lang po yung trabaho? Sabi po ng secretary namin ng treasurer po pala, sabi niya na, sige, namin, pag-usapan ng board. Nung pagka Monday, alam ko na maraming nag-pray po sa akin. Nung pagka Monday po, sobrang tuwa ko po. Kasi sabi po, nung pag-limit ko po ng mga nagbayad, sabi ko na mag-prepare na po daw ako ng announcement na yung inaprubahan ko yung pagsunod ng papa ko, tsaka inaprubahan din po yung every Wednesday na po na hanggang 5. Sobrang tuwa ko po. Kasi nung pagdating ko po kasi sa bahay, umpisan ko yung nila Brother Jonathan na devotion. Kaya na-uwi ko po sa bahay. Ang saya po sa piling na kahit konti man lang oras, nababahagi pa rin yung salita. Nakakain pa rin ako salita kahit hindi ko kahit konti man lang or may araw-araw talaga na tumalik ako. Pero nung sinabi na na-aprubahan, sabi ko, ang saya-saya mo, Lord. Kasi kahit sa konting man lang, hindi ko man agad-agad na gustong aprubahan. Sinaprubahan mo siya kasi nakikita mo yung gusto talaga makasama ko. Kaya sobrang tuwa ko po nung time na yun. Tapos nung bigla ko nagsalita kay Sister, sabi ko, ay, aprubahan ko po yung Wednesday prayer meeting ko po. Tapos sabi ko po nung ni Mamela na ipag-pray, tapos nakasama ko sa prayer ko. Sabi ko, sobrang tuwa ko po kasi minanalig ko rin po. Mamamagita ko rin. Minanalig na po. Kahit sa tayuan ko po, nakikita po nila na kumikilos ang Panginoon. Kinisayang pinulpa. Alam mo kasi sa simula pa lang, maliit pa lang kami. Kahit anong disgrasya mo na ko, mga sakit, hindi niya ako binabayaan. Nandun pa rin siya. Umaalarin. Kaya bilang yung people, nais ko rin din pong ipapaalala sa inyo mo. Kahit
hindi pa magtutuloy-tuloy na, mga kapatid. Hindi gawain. At tayo pinalikom natin offering, pray ng Panginoon. Sa atin naman ngayon, ihatin natin mga kaloob sa Panginoon. Mawit tayo ng give thanks with a grateful heart. At mga atin ngayon ang mga kaloob sa harapan. Bago tayo tuluyang kanyahan natin itong magsalita ay kawit ng sabi mga I feel the pull, it patuloy natin kanyahan natin Panginoon patuloy natin ang puso sa pagkinig ng salita. Yeah.
your promise unto us, Lord, as you promised unto us in Ephesians chapter 1, that you will bless us in all spiritual blessings in Christ Jesus. Yes, Lord, your word is too powerful. Your Holy Spirit is here, Lord, to touch our hearts, Lord, to renew our life as we call to serve you day by day. It's getting sweeter and sweeter each day. Thank you, Lord, for your love to us, for your divine love to us. We are unlovable, Lord, but you still love us. That's why we love you, because you first love us. Forgive us once more of all our shortcomings and transgression. Our iniquities, Lord, cover us with thy holy blood once more, so that, Lord, will be perfect in thy holy sight. Upang kami maging karapat-dapat, Ama, sapagkat ikaw ay hindi pumaparoon sa mga may maruming mga pusong isip. Be with us this evening, Father. Preach the word. Anoint the word that I will preach. And every heart's Lord. So that pag namin kung may masabi namin, do not our hearts burn within us. As you talk to us, meet every needs, Lord. Na po si Brother Nino na, Lord, may kahilingan sila. Siya po ay nanghihina kanyang katawan, Lord. Kayo po ang tagapagpagaling namin. Mas nakila ka sa nagkataramdaman. You are Jesus Christ, the sympathizing Jesus, our divine healer. We claim the healing of Brother Dino, Father. Mamaya doon kami, marami kaming idadalangin sa iyo. Sa pagkatunay, marami kaming kailangan sa iyo. Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Meron kayo mga kapatid. Ang napagpalang gabi, magbilang gabi sa inyo lahat sa mga natin tayo sa Kristo. Napakabilis po ng panahon. Ako lang palagi nakatuwa. Akala ko makakalusot ako dahil nag-preach last Wednesday na magtanong ako sa Facebook sa aming group chat. Sino preacher bukas, sabi ko, kahapon ako. Kayo po, Pastor. So, talagang amen. Alam ko tayong magagawa. Amen. Sapagkat I believe ito kaluban ng Panginoon. Lord God, I was happy when they said that tumilit as good to the house of the Lord. Isang kagalakan natin sa tuwing maparito tayo sa tahanan ng Diyos. Hindi po ito kalubihan. Ito po yung kagalakan. Amen. At least po sa mga patutuan ng mga kapatid. Amen. Alas tayo Diyos na talagang meron tayong humble hearts. Meron tayong pure heart. God will always hear. Sapagkat yan po ay nadidinig mga simple hearts, humble hearts, and pure hearts. Amen. So, pray ng Panginoon. Alam ko marami tayong pinagdadaanan, lalo na po sa financial needs natin. So, huwag kayong mag-alala. Lahat tayo dadaan sa katulad na ng isang gulo ang biyay ng Diyos. Amen? Parang whale. Umiikot po ang gulo. Minsan WW, pag umikot WMWM. Lahat para sa atin ng Panginoon ang kasalatan, kawalan, kasaganaan. Amen. Upang maranasan natin ang mga bagay-bagay sa buhay na ito. At tinitingnan ng Diyos ang ating reaksyon pagdating natin sa kawalan. At tinitingnan din ng Diyos ang reaksyon natin kapag tayo masagana kung anong ating ginagawa. Kaya, amen. Ang tunay na kagalakan ay contentment sa mga prophet. Kontento tayo, meron man o wala, lagi tayo mapagpasalamat sa Diyos sapagkat ito ang kalooban ng ating Panginoon. So, tayo po lang kayo tumayo. Almost 7 na po. Napaghaba po itong outline ko. Inabot po ako ng pag-study kagabi ng mga almost 1 o'clock. Pero tama-tama, next. Sa Sunday ako itatayo gawin ko dalawang bahagi ito.
pasensya na, wala dito ngayon din na mabubuo ang mensahe na ibinigay ng Diyos sa bawat sa atin. In the book of Psalms 119, sa verse 105, Psalms 119, 105, kan pong nasulat, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. May the Lord and His blessing for reading His word, mga kayo makaupo. Sa gabing ito ay nais kong pamagatan ang mensahe na the importance of the Word of God of our daily life. Ang kalagaan ng salita ng Diyos sa araw-araw na pamumuhay natin. Tuloy ba na mahalaga ang salita ng Diyos? Amen. So kung mag-iisip ka, what is God? Di ba pumasok sa isipan natin? Alam natin, ang ating Panginoon di ba natin nakita? Di ba? Pero ang propeta, nakita na niya sa vision, kaya meron tayong Hoffman, picture ni Hoffman of Christ, nung siya ay 30 or 33 years old, na yan ang pinakamalapit na larawan ng ating Panginoon. Amen. Pero hindi yan. Hindi pa yan ang 100%. So, ang iba nanguhula kung anong itsura, kung anong larawan ng Diyos. Iba-ibang kaisipan. Amen. Diba? Pero ang masasabi ko, kahit hindi mo makita ang larawan ng Panginoon, nandito ang kanyang salita. Na siyang Diyos ng ating buhay, ng ating kaluluwa. Bakit? Sapagkat siya at kanyang salita ay isa. So, alam natin nung siya mag-resurrect, siya po ay bago ng anyo. Amen. Siya pwede magbago ng kanyang anyo, kaya hindi nga nakilala ni Mary Magdalene ang ating Panginoon. Akala niya ay hardinero. Hindi nakilala ni Cleophas at ang kanyang kasama, ang Panginoon, nung siya'y lumitaw sa kalagitnaan, kayo pala ang Panginoon. Dahil siya nagbabago-bago ng anyo. Siya rin ay nasa anyo ng pillar of fire. Amen. Siya nasa anyo ng pillar of clouds. Amen. Siya po nasa anyo ng whirlwind, burning bush. Iba't ibang anyo, kaya hindi natin masigurado, matiyak kung ano ba talagang hitsura ng Panginoon. But we have the Word of God na siya pinaka-Diyos ng ating kaluluwa. The Logos. Nipiliwanag ni Branham, out from God came the Logos, which is the Word of God, which was the Son of God. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God, and the Word was made flesh. Tinawag din ito ni Brother Branham ng Logos na Holy Spirit. Amen. So makita natin na kapag tayo nag-iisip ko, ano bang itsura ng Diyos? Amen. Napakahirap isipin kayo mga tao, gumagawa sila ng mga ribulto, ng mga bato na nanyuhan ng Diyos. Amen. Pero tayo, hindi tayo gawa ng Diyos sa pagkakas. Worship Him in a spirit and in truth. At ang sabi ng Biblia, His Word is Spirit and life. Amen. So, nais ko pag-usapan po natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Nais ko dumako tayo sa salita. Unang usapan natin ang kahalagahan ng salita. Sapagkat may effect po ito
Kung negative words, may effect po ito. Kung positive words, may effect din ito. Kaya sabi ng propeta natin, lagi tayo mag-isip ng positibo. Always think positive so that we will talk positive. Because it's a word is a thought express. Amen. Dahil kung negatibo yung kaisipan, natural, negatibo ang lalabas sa iyong buhay. What you sow, you will reap. Kung positibo ang iyong kaisipan, positibo ang lalabas sa iyo. Maging sa science na patunayan, kung ikaw nag-iisip ng negatibo, magkakaroon ka ng sakit. Amen. Pero kung ikaw nag-iisip ng positibo, amen, glory to God, ito ang ma-manifest sa'yo. So makikita natin napakahalaga ang kita. At ang sa ito ay ibinigay lang sa tao. Hindi ito ibinigay sa mga hayop. Amen. Ang mga hayop nakapag-communicate sila through the instinct. Pero tayo nakapag-communicate tayo through words. Amen. Alam natin ang pinakaunang hayop nagsasalita noon, ang serpiente. Siya ang pinakaunang hayop na nagsasalita dahil siya ginamit ni Satan upang tuksuhin ang ating magulang na si Eva. Inais ng Diyos ang pagsasalitang yun. Iniba ang kanyang itsura. At siya naging ahas. So pag-usapan natin itong word na pinapagit na sa Word of God, sa spiritual, mag-usap muna tayo tungkol sa Word of God. Our daily Word. Amen. So makita natin, dumako muna tayo sa negative words. Amen. Handa na ba tayo? Amen. Ang negative words, ito po ay kasama na dyan ang pag-condemn, pagmumura, iba-ibang bagay na mga negatibo. Yung positibo, yung ginawang negatibo. Nalala niyo yung 12 spies? Yung 10 may bad reports, yung 2 lang may good reports. Anong bad reports na yan? Sinabi ng salita ng Diyos, sa inyo na ang lupain na yan, pasukin nyo na, kunin nyo na. Ang negative words ay ganito, totoo ang sinabi ng Panginoon na magandang lupa, umaapaw ng pulot, pukyutan at gatas. Nandito yung mga prutas, ang lalaki, pero kaya naging negative, yung positive, hinaluan ng negative. Pero hindi natin kaya sila yung mga giants. Wow. Yan po ang negative. Maging sa tahanan natin, ang negative words ay malaking epekto lalo na sa mga bata. I believe na ikwento ko na noon. Sa pamilya ng mga unbeliever, lagi nag-aaway, lasing yung tatay, sugarol, at yung nanay ganoon din, naglalasing at sugarol. May mga anak sila at may isa lang anak na grade 1 nag-aral. Then pagdating doon, nung aaral na itong bata, tinan mga demonyo. Nagulat din siya. Walang kapalit talaga. Kasi yan lagi narinig niya eh. Anong pangalan ng demonyo? Anong pangalan ng nanay mo, demonyeta? Saan ka nakatira sa impyerno? Imagine. Dahil yan ang lagi niyang naririnig, mga kapatid. Maaari ito'y kwento na gawa-gawa lamang, pero ibig ko sabihin dito, yung words na kanyang naririnig. Yan ang kaya na-adapt. Kaya pasalamat tayo, meron tayong church sa lugar na ito, na tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, na ituturo natin sa ating mga anak. Dahil sabi ng Bible,
turuan ng bata habang siya'y bata pa upang sa kanyang paglaki hindi niya hiwalayan ito. At meron tayong mga Sunday school teachers na tinuturuan ng mga good manners and right conduct. Kaya makikita mo, iba yung pag-uugali ng mga bata ngayon na naman nakatira sa squatters. Iba, mga kapatid. Ikumpara mo sa mga Christian na mga bata. Dahil napakahalaga po ang salita na bibitawan po natin. Sabi ng Bible, it's either will bless us or condemn us. Di ba? There is power in a spoken word. May kapangyarihan ng salita. Ang negatibong salita, ang dila na ito napakaliit, walang buto, pero ito'y kayang sumunog ng bahay. Kaya nito patayin ang isang tao, magpakamatay ang tao dahil sa kanyang salita na matatalim at matatalas. Kaya nito, itong dila nito negatibong pananalita, kaya ang tao magpakamatay. Kaya ma-depress. Kaya nito sirain ang buhay ng tao. Kaya patahiwalayin ang pamilya. O ba natin? Dahil hindi na alam na gaano kahalaga ang salita na dapat natin bitawan. Glory to God. So makita natin ang epekto ng negative words at ang epekto naman ng positive words. Ang positive words naman, alam niyo, wala ni ba ito ang salita ng Diyos na kailangan natin bigkasin, sabihin, i-share. Pwede mo gawin ito nga pagpapayo, counseling. Amen. Pero hindi ka sa tao na talaga magsalita ng mga negatibo. Sapagkat yan kung naitanim ng tao ay sa Kanya. Ulit salamat sa Panginoon. Nandito tayo sa pananampalataya na we can talk now positive words. Diba? So makita natin yan pong salita ng ating Panginoon na ating binasa. Sabi dito sa Matthew 12:36 to 37, ating pong bubuksan. In the book of Matthew. Chapter 12:36 to 37. Sabi dito, but I say unto you that every idle word that man shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Ang daming mananagot sa talatang ito. Di ba? Marami mo sa mga sa Amerikano, sa European, holy cow. Expression na, my gosh! That is an idle word. Holy cow, may banal ba na baka? Naalala ko yung baka na ginawang kuyang baka na may Israelita doon sa Mount Sinai, sa baba. Naalala nyo? Nung si Moses nasa bundok, sa pagbumaba ka na Moses, yung Israelita gumawa na ng Diyos-Diyusan. Di ba? Isang guyang ginto, kinulikta lahat ng mga ginto na nakulipat nila sa Egypt at ginawang golden calf. Maring sinasabi na holy cow. Iba't ibang idle words na pa ba natin? Na binibigkas ng mga tao. Sabi ni Brother Barba, yung ating sinasalita, hindi yan nawawala. Ito'y nagtra-travel, naglalakbay lamang hanggang makarating doon sa pinakadulo. Para kang naglagay ng bato, naghulog sa bato sa timba, makita mo yung mga wave na maliliit na makarating sa pampang. At naka-record yan sa harapan ng Diyos.
Maliban pagsisihan mo yan, pananagutan mo sa harapan ng Diyos. Sabi ni Brother Brown, pwede yung pader na ito, pwede yung gawing recorder yan. Kung may bito may CCTV, adjust may CCTV. May recorder. Glory to God. Sabi dito, but I say unto you, every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by thy words thou shalt be justified. Amen. This is positive words. And by thy words thou shalt be condemned. This is a negative words. So makita natin ang kahalagahan ng pananalita. Hindi lamang dapat sa church tayo magsalita ng positive, maging sa ating tahanan. Kaya nga pag galit na galit tayo, napakahirap magsalita. Amen. Sabihin mo na sa kausap mo, huwag mo na ako pasapin, mainit ako, magalit na galit ako. Papakalma muna ako. Amen. Doon pumapasok ang negative words, cursing words, condemnation kapag galit ang tao. Pero kung sobrang naman masaya, hindi rin maganda. Yung iba sobrang masaya, na-atake. Yung iba sobrang galit, na-atake. Katang-tangan lang. In the middle, mga kapatid. Kaya sabi na, pag sobrang ka rin masaya, baka maipangako mo ang di mo dapat ipangako. Sobrang saya mo, barkener, sa'yo na yung rebo ha. Thank you. Pag galit naman, barkener, galit na galit ako, huwag kang sasakay sa rebo ko ha. Amen. Kaya makita natin yung pagtitimbang ng salita ng ating Panginoon. Dahil doon lang tayo pagpapalain at doon tayo hahatulan, mga kapatid. Ayan pa po ba tayo? Glory to God. So, yan po ang salita ng ating Panginoon. Sa Philippians chapter 4, tingnan po natin itong positive word. Sinabi ni Paul, sa verse 8, finally, brethren, whatsoever things are true, this is positive. Whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, this is the word of God, the pure word of God. Whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report. Pag sinabi good report, hindi lamang ito full gospel, kundi ito'y pagsang-ayon mo na totoo ang salita ng Diyos. That is good report. Katulad ginawa ni Diyos at sa kanikali. They have the good report. Yung mga sampo, may halong positive at negative natin. The first ever na sabi ni Brother Mark was mentioned is 9% true and 1% false. Kailangan pure 100%. Nasabi mo ang totoo. The truth shall set you free. The 99% na truth. Hallelujah. Only 100%. If there be any virtue, and if there be any praise, think of these things. Hindi mo lamang dapat isipin isa mo. Sapagat mula sa thought, ma-express from thoughts to word, then it become action. Amen? Nakuha natin? Then it become your character, then it become your destiny.
Hallelujah. Ganon din sa negative words. Mula sa kaisipan sa bibig, it will become an action, it will become your character, it will become your destiny also to hell. Vice versa. Verse 9. Those things, yung positive words, sabi ni Paul, which ye have both learned and received and heard and seen in me. Talagang ginawa ni Paul, ipinamuhay niya. Amen. Hindi lamang salita, kundi ginawa niya yung positive things. Kung babasahin natin ang kanyang mga sibat, ay talagang ipinamuhay niya salita ng Diyos, maging kapalit ng kanyang Diyosaan, maging kapalit ng kanyang kahirapan, maging kapalit gawa ni Paul ang tunay na sumasama Espiritu Tuhan. Which ye have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God shall be with you. Gawa natin na napakaganda ng bunga ng positive words. Kaya si Kristo siya namatay sa krus, amen. Kasi yung positive, nabanggit ko ng plus yan. Mula sa cross, plus once eternal life, plus, yung pati lupa, puro plus yan. Kung bawas. Sabi na, yun mo sa issue, saan na kung tinala ay kunin, ibigay doon para mawawalan siya negative siya eh. Diba? Nalala yung power of the talents, may 10, kanya itong ininegosyo, tumubo sa may ano din, 3, 2, pero yung isa negatibo. Amen. Takot siya, ikalakal, dahil baka malugi siya. Amen. So makita natin, inalis pa sa kanya, ibinigay doon sa may marami. Glory to God. Ganun ang mangyayari sa atin, mga kapatid. Kapag lagi tayo negatibo, amen, meron pong yan. Yung mga bagay natin na pinag-aaralan, mga kapatid. So makita natin na ang sabi rin ng Proverbs chapter 15 verse 4 sa natin. A wholesome tongue is a tree of life. A wholesome tongue, positive tongue ito. Sabi sa Tagalog, ang dila magaling ay punong kahoy ng buhay. What is the tree of life? Alam ang tree of life, Jesus Christ. Amen. His word. Amen. Negative ito. But perverseness, there is a breach in the spirit. Sabi sa Tagalog, ngunit ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng diwa. Diwa is spirit. Amen. Kaya makita natin, mga kapatid, na talagang we need watch our language. Watch our language dahil ito'y magkakaroon ng manifestation. Na nandito na tayo, papasok tayo sa third pool, mag-ingat po tayo. May patutuwa ko sila Pastor Rick, may gawain mo sa Bindalan. Sabi ng isang sister, Pastor, nung paano sa pauwi na kami, mga sister, mga brother, pauwi na kami. Amen. Sabi ng sister, o sige Pastor, ingat kayo ha, baka masiraan kayo sa daan.
Biyay na sila. Pagdating dito, banda sa may Kabanatuan ata, nasiraan na sila. Amen. Kahit pabiro, mga kapatid, huwag tayo magsasalita ng negatibo lang po sa ating mga kapatiran. That there is power in your mouth, in your tongue. Higit sa there is power in the spoken word of God. Baba natin. Glory to God. Sito nga na, anong kanina sa Proverbs 22:6, train up a child. Amen. Kaya mga bata pa, maganda yung ginagawa natin. Meron tayo Sunday school, dinadala dito mga bata para rin maturuan ng positive words ng salita ng ating Panginoon. So, alala natin, tumako tayo sa salita ng Diyos. At brother Maram, a word is a seed. Do you believe that? Matthew chapter 13. Ano po po? Ang salita ay itinulad sa isang binhi. Amen. Ulitin ko, may negatibong salita, tutubo din yan. Magkakaroon manifestation, may positibong salita, tutubo din yan. Bakit yung iba nahulog doon sa tabi ng daan? Negative words yun. Tinig nila sa negative words, pero word of God ang ipinangalan sa nila, pero tinig nila sa negative. Bakit hindi mangyari sa akin ito? Baka ganito, ganito. Bakit hindi pa ako magaling? Nahulog lang sa tabi ng daan. Natural, pag natin mga ibon, kinain. Iba naman sa batuhan, they are negative words. Iba naman sa dawagan, ay lalo na ito. Ininis ng pagmamalasakit sa buhay. Mamalasakit ng kayamanan, naging negatibo. Pero may matanim sa mabuting lupa. That is the positive words. Amen. At namunga ng marami. So, ang salita ng Diyos ay tinulad sa isang binhi. Amen. Amen. So, next, kung mabasa sa quotation, brother, niya pa po ba tayo? It's time to read now the quotation of the prophet. (7:25). Sabi dito, now you can express it by mental conception. Itong salita ng Diyos. Kasi sa lumayo sa atin, faith kami kayaring mental conception muna. Para natin maunawaan yan. Amen. Pero kapag ito'y nahulog sa puso natin, naging spiritual revelation. Do you get me? But if it becomes a real revelation of God, that you see it before it happened, ano ang tunay ng revelation? Nakita mo na kahit hindi pa nangyari, ay sa puso mo, ay nangyari na. Sabi nga sa libutan, advance mag-isip. Amen. Positibo ka, hindi ka negatibo. Sinampalatayanan mo, yung hinihiling mo ay nangyari na. Lala sa divine healing. Kawan natin. And express it in word. At ito'y sasalitan mo ngayon in word form, positive form. Katulad ni Abraham, ang kanyang prayer, ang kanyang pasasalamat, araw-araw nagpapasalamat siya mula ng mangako ang Diyos na sila'y magkakaroon ng anak. Araw-araw dinidilig niya ng pasasalamat, panalangin, puri. Pero kung ibig sabihin dito ni Brother Brother, bakit naging spiritual revelation? Alam mo na, ang salita ng Diyos ay totoo, kailangan ang Diyos hindi magsisinungaling. Amen. Do you believe it? Nandito tayo sa rapture season. Hindi
prayer and praises to God. Baka minsan nakakalimutan mag-pray tungkol sa rapture. Na Lord, kung sana ako maiwan makasama sa Lord. Ano mang hadlang sa gaban para makasama sa rapture, alisin mo, Lord. A simple prayer. Yes. Minsan masyado tayong busy sa buhay, yung tuloy pinakamalaga sa buhay natin, nakakaligtaan natin. Yes, nag-pray tayo, napagpalain tayo, ingatan tayo, maligtas sa ating mga oras. Walang problema, maganda yan. Pero ang tanong, para sa rapture, nag-pray ka na ba? Para sa squeezing, nag-pray ka na ba? Para sa third ministry, speak down into existence, pag-pray mo na ba yan? And rapture is a revelation. And faith is a revelation. Amen. Takes a hold and becomes material and don't express. Amen. Bakit naging material? Sapagat ito'y mula sa kaisipan mo, sa puso mo, ay lumabas sa iyong bibig. And that a word is not express. Amen. Minsan yan ang kulang sa atin. Glory to God. We must exercise that magra-rapture na lang. Pero ang pinaka sabi ni Brother Branham, yung pinaka-una para ka ma-rapture, kailangan malagpasan mo muna ang divine healing. The earliest. Paano pa mara-rapture? Yung kagalingan lang. Hindi mo sa panatayanan. Tapos yung body change, masasampalatayanan mo. Every molecule, every atom ng yung body, lahat ay ang kakaroon ng change, pagbabago, maging immortal. We must exercise the divine healing. Sa brother ba ang divine healing ay pagkain natin yan, that is our bread. Glory to God. So makita natin yan po salitanan mo ng Diyos. Oh my, how God could. See if your heart and your mind is so filled with God's Spirit. Pakinggan natin. Your heart and your mind so filled with God's Spirit until your thoughts become His thoughts. Nang kaisipan mo ay maging kaisipan niya maging kaisipan mo. Alam tuloy si Moses yung 10 plagues. Tao lang siya nagsalita, pero bakit lumilitaw? Dahil kaisipan ng Diyos na napunta sa Kanya. And let this mind be in you which is also in Christ Jesus. Alam mo, may isipan natin lagi lang salita ng Diyos, pagpupuri sa Diyos, pagsamba sa Diyos. Oh my, brother Manong, what a powerful church we are. Amen po ba? Amen. When your mind and your leading and your guiding becomes a direct place or a direct inspiration of the Holy Spirit that's moving your mortal being, pakinggan natin, oh my, what kind of people should we be if the very Holy Spirit has so embodied or empowered that you don't use your own thoughts? Matindi ito. Kadalasan sa ating daily life, ginagamit natin yung ating sarili kaisipan. Pero sabi ni Brother Bar, huwag mo na gamitin sarili mong kaisipan. Pwede ba yun? Yes. Sa tuwing umiiral ang sarili mong kaisipan, alam natin, sarili natin kaisipan ay carnal, yes. I-rebuke mo. Amen. Then bumalik ka sa kaisipan ni Kristo. Amen. At itong sabi ng prophet, yun lang ang dahilan para natin malugod ang ating Panginoon. Alam niyo si Enoch, walk with God. Bakit nalugod ang sa pananampalataya? Nabas pananampalataya, he was so impressed. He was so in love. He was so captivated by God. Amen. Araw-araw, imagine for 500 years.
Tayo lang tayo lumalakad sa Panginoon. Sunday, yes, dito ka nagpapanahal ng salita ng Diyos. Wednesday, gano'n din. Pero kinabukasan, Lunes, ano ang isipan mo? Right. Always check your mind. Amen. Kaya, itong ating pinagano, hindi basta-basta ito salita. Ito'y makapangyarihan salita ng Diyos. David. Lord God. So makita natin. Alam niyo kung babalikan po natin ang lumang tipan, ang mga Israel sa panahon ni Moises. Si Moises, di ba sabi niya, hindi siya marunong sa lisin, hindi siya magaling na preacher. Binabasa niya lang ang Levitical law. Punta siya rin to every Sabbath, binabasa ang Levitical law. Ang Israelita, wala pang libro noon, wala pang kung ano-ano, dahil sila naglalakbay sa wilderness, kung saan, suminto pillar pa nandun sila, din babasa ni Moses ang Levitical law. Anong sabi ng Ten Commandments? Ang Levitical law ay kumplito yan. Ay maraming commandments yun. Kung alam natin, thou shalt not, thou shalt not, thou shalt not, thou shalt not. Yan ang narinig naman sa Israelita. Sinusunod niya. Sa Deuteronomy, Levitical law at saka Numbers, may mga laws doon ng Diyos. Meron law. Tulad ng kapag may namatayan, huwag kang hihipukan. Hindi sa loob na isang linggo, pero hindi ka pwede na pumasok sa templo. Protektado sila, bagamat ito'y lupa ng salita ng Diyos, hindi sila nagkakasakit. Amen? Do you get me? Samantala sa labas ng kaharian ng Israel, sa labas ng mga Israelita, ng pagkaming kaharian, sila ay nag-away-away, sila ay gusto kupin ang bawat bansa. Marami silang mga karamdaman, flu, venereal disease, at meron silang din mga priest, meron silang templo, pero marami silang Diyos. Diba? Iba't ibang Diyos nila. May goddess pa sila, babaeng Diyos. Pero sila ay nagkakagulo. Nagsasakupan bawat bansa. Pero yung 12 tribes of Israel, tahimik at payapa habang sumusunod sila sa salita ng Diyos. Amen. Diba natin? Kaya nung sinakop sila ng Babylonia, kinuha yung mga matatalino sa kanila. Kinuha si Daniel. Ano kay Daniel? Pinakamataas sa mga prinsipe. Nagturo si Daniel doon. Noong lalong sinakop sila ng Babylonia, nagturo si Daniel ng tamang pagsunod sa salita ng Diyos. Habang sumusunod sila sa tinuturo ni Daniel, tumitino ang kanyang bansa. Baba natin. Pati siya, Meshach at Abednego, tinuturuan sila ng tamang salita ng Diyos para mamuhay sila ng payapa, tahimik at walang gulo. Amen. So makita natin kaya ang Diyos binabawalan ng Israel na makipamato sa labas. Dahil mahahawa sila sa ginagawang pagsamba ng mga Diyos-Diyusan. Na doon may Diyos silang sipahan, inihahandog yung mga anak lalaki, babae. Sinusunog. Pinapadausdos sa apo, sa luwang apo. So makita natin na yan po ang salita ng Diyos. Kaya nasabi dito, glory to God, sa isang kasulatan. Ako na naisulat ito. Nang sabi niya sa Psalms chapter 19, kanya pa po ba tayo? Hallelujah.
Psalms 19. Sa verse verse 7 to 10. Sabi dito, the law of the Lord is perfect. Amen. Converting the soul. So ano daw nagpapabago sa kaluluwa ng tao? Yung law of the Lord, the Word of God. Hindi ito nakuha ng mga bansa na labas sa Israel. Meron silang tinatawag na tribalism. Ngayon ay nabago na lang ang pangalang yung racism na lang. Kanya-kanya tribe sila. Sinasakop ang bawat tribo. Nagpapatayan sila, kaya meron pa sa mountain province yan eh. Maging sa Mindanao, mga tribe na yan. Pero when ay racism na. Diba sabi ni Trump isang araw, gusto ko sundalo, lahat ng sundalo ay mga puti. Kaya doon nababansagan si Trump na racist. Amen. Imagine. Pero sa 12 tribes of Israel, walang tribalism. Walang racism. Pero pareho ang pagtrato nila mga kapatid sa isa't isa. Meron silang harmony. Meron silang kapayapaan. Bakit? The law of the Lord is perfect. Ngayon ang nagpapatino sa kanila. Alam niyo kung pairalin lang ang salita ng Diyos sa buong mundo, walang gyera, walang gutom, walang mga salot, pero wala, na-infiltrate na ni Satan. Glory to God. Maging ang salita ng Diyos nakakalungkot, na ito'y na-pervert na ni Satan. Yung mga translation na yan, iba't ibang translation. Salamat ang Diyos nag-iwan ng isang tunay na translation, yung King James Version. Tuloy ko po, the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Amen. Si Pablo napakatalino niya, pero ginawang simple siya ng Diyos dahil sa salita ng Diyos. Amen. Sabi dito, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Hallelujah. Ano pa ang mahiling mo sa salita ng Diyos? Nandun na lahat ang kabutihan, pagpapala, kaligtasan, kagalingan. Nandyan na lahat. Ba't ka pa aalis sa salita ng Diyos? Hallelujah. Kaya napakalagang salita ng Diyos para sa pang-araw-araw natin ng pamumuhay. Napakalaga. Bagamat ang mundo walang halaga sa kanila, pero tayo napakahalaga nito. Amen. Sapagat ito ang ating Diyos, ang salita ng Diyos. Amen. Hindi mo nakikita ang Diyos, pero yung salita niya nababasa mo. Amen. Hallelujah. Ano ba natin? So makita natin na yan pong salita ng ating Panginoon. Siya po ang Diyos natin. Yan po tayo na magpapakatagal. Amen. The fear of the Lord is clean. Anong pagkatakot sa Diyos?
Ang pagkatakot sa Diyos ay ang pagsunod sa kanyang mga utos. Malinis. Enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired, awit ito, are they that gold. Higit pa ito sa ginto. Bakit ang ginto nawawala, nananakaw, nababankrupt, pero ang salita ng Diyos kailanman hindi mawawala. It will stay forever. It is eternal. Yea, that must find gold, sweeter also than honey, and the honeycomb. Napakabuti ng ating Panginoon. Salamat, salita ng Diyos, inalis tayo sa tribalism, inalis tayo sa racism, inalis tayo sa kapangyarihan ng demonyo, inalis tayo sa slavery, inalis tayo sa magulong pamumuhay, inalis tayo sa broken family. It's all by the word of God. Amen. Kaya pala ang mga banal, di ka magtataka ang mga naunang mga banal. Ipinagtatanggol lang salita ng Diyos maging sa kanilang hibla ng kanilang huling buhay. Hebrews 11. Sapagkat alam nila, masigit pa ang salita ng Diyos. Amen. Pagsama-samahin man ang lahat ng kayamanan, masigit pa ang salita ng Diyos. Imagine ba kung sa ating 10,000 word ang katumbas? Kaya mag-offer sa si Satan, na bibigyan kayamanan, may kaya ba mag-produce ng 10,000 word? Satan? Sige. Papalit yung ating ano, pero hindi niya kaya, he cannot create. He can only perform. Ganun kakahalaga. Hindi yan sinabi ng Bible, pero ang propeta nakita niya between the line. Amen. Imagine yung 99, iwan niya para hanapin lang nag-iisa. Sino ikaw yun? Mula sa langit from eternity, bumaba siya dito sa space of time, tayo nahulog tayo sa kasalanan, napunta tayo sa space of time, din tayo makabalik sa eternity. Bumaba siya para sa mata at ibalik tayo sa eternity. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. So, sapa ko ng ilang quote. Harinig Sunday, gawin natin na second part ito. Napakahaba ito. Sabi dito, but the Holy Spirit has you sober until your thoughts and your being is God's Spirit. Expressing itself yung kanila. Through you. What kind of a church would be? What kind of a people would it be this morning if this Branham Tabernacle was under Christ Tabernacle? If Christ Tabernacle this evening was so filled with the presence of God? Oh my. What is the presence of God? Shekinah glory. Pero ba madama ang presence of God, kailangan may word of God. Pero lang may dinadalang klaseng word, Rima at Logos. The Rima kilit, but the Logos give it life. Amen. Nasa atin pareho yan. Sa denomination, wala yan yung Logos. Nasa ilang Rima, ay may dala silang Bible. Napag-aaralan ng Rima sa mga Bible school. Pero not the Logos. It is a revelation from God na binibigay lamang sa kanyang mga anak. Kaya ang Biblia na pagkasabi ng Biblia. Yes. Sabi dito, when you didn't even use your own mind, didn't even use your own thoughts. Kaya ba natin ito? Sinabi ng propeta, kung kaya niya, kaya natin ito. Pero minsan pag dumarating sa ating mga problema, nagagamit pa ba natin ang kaisipan ng Diyos? Yan ang ginagawa ng kaaway. Alam ng kaaway mga kahinaan natin. Doon tayo titirahin sa ating mga kahinaan. O kahinaan mo yung anak mo, ay magkakit doon kabibirahin. Pero mas dakila ang Diyos na sa iyo kaysa kahinaan na yun.
Glory to God. Di ba kinatatakutan ni Job? Nabanggit ko na yun. Nabanggit din ni Pastor Rodan. Yung mga kinatatakutan ni Job, nangyari sa kanya. Yung mawala kanyang mabakahan, mga kamilyon, sa mga magnanakaw, mga tupahan, mga kampigan. Kinatatakutan ni Job yan na nangyari sa kanya. Ipinahintulot na ng Diyos. Pati kanyang kalusugan. Ipinahintulot ng Diyos para patunayan kayo na mas dakila ang kinatatakutan niya kaysa salita ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos, pinarestore lahat kay Job. Ang lahat na kanyang nawala. Doble pa. 7 times na mga kapatid. Imagine. Kaya, nandun lang dapat patitiwala sa Panginoon. Dahil lahat ng prayer, Lord, sana lubos kami magtiwala sa salvation. Ano man mangyari, magtiwala pa rin kami sa iyo. Sapagkat subukan na. Kaya kailangan namin subukan. Subukan na for many ages. Ngayon, andyan pagkakalap. Lalo-resent tayo sa Lord. Patutuwa ka pa. Araw-araw may binabayan akong 4,000 pero sa biyaya ng Diyos. Hindi naman wala naman akong trabaho. Hindi naman suportahan ako. Actually sa pala hindi. Kahit sila kanya. Pero the Lord always provide. Sabi ko, Lord, magbiyahan mo mga utang. Provide mo lang. I promise. Hindi po ako mangungutang. Dahil papabigat sa amin ito, the Lord is so gracious. Basta ilagat lang natin ang tiwala natin. Yes, ito rin utang mo na provide. Yes, aminin po. Pero siya na provide na provide. It's by God, by the grace of God. Kami po, tapos natin itong kotsa ito. Alternative of your own. Huwag kang magkaroon ng plan A, plan B, plan C, at yan. Magkaroon ng alternative. Magkaroon ng solution. Itong gagawin, papabayaan ka ng Diyos na meron ka pang gagawin, magagawa. So, kapag sa punto, Lord, so ako na lang magagawa. Doon pa lang sige, kapatid. Just to believe by the Spirit. And they that are sons of God are led by the Spirit of God. Then when the human elements goes out, human elements, reasoning, carnality, and the Spirit of God fills that vacancy. Amen. Kaya may ibang that in. What is that? The human elements, reasoning, carnality, anxiety, negative thoughts, negative words. And God will fill you that vacancy with positive thoughts and positive words. Grabe na problem. Fills that vacancy where you are yourself. Amen. We will be with the church in its power of the resurrection. We'll walk in His power, in His thoughts, in His being, in His moving. You see what I mean? There, your thoughts will become words, and words will become material. Nandiyan na yan. Nakihintay lang yan ang right time. Masarap. Nandiyan na yan, Diyos. Ang mabaya na kaya din na Diyos, ganun ang mangyayari. Nakyan. Mechanics lang namix na. Praise God. That's all. The importance of the word of God in our life. Let us stand. Let's so. Tumawag na tayo sa awit ng Tagalog. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan ka niya pinabayaan?
Hindi siya nagkulang kailanman. Biyaya niya ay sapat para sa atin. Pwede mong iwanan ng Diyos, parang Diyos dito niya iiwan. Nangako siya, kayo iiwan, ipababayaan mo. So sakaling iniwan mo ang Diyos, balikan mo siya. Kung saan mo siya iniwan, doon siya naghihintay sa iyo. So ang pangaral na Sunday, Prodigal Son, salamat pala sa inyo. Sa inyong patuloy suporta sa gawain na Sunday, mga nag-ambang, nanalangin, tumulong sa kusina, etc. Nawa ay ang Panginoong bahala magbalik sa inyo na mga pagpapala, siksik at liblib. Amen. Glory to God. Let's sing that song. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan ka niya pinabayaan? Amen. Di siya nagkulang kailanman. Glory. Biyaya niya'y walang katulang. Kumapit lang at huwag kang bibitiw sa kanya.
our thoughts become words, and our words materialize. So we must only be really careful of our words. Nabanggit kanina na Brother Branham na if our words can only be God's words, kasi our thoughts can only be God's thoughts. And I believe that this church will become so powerful, mga kapatid. See, we have to dump out, or God can dump in. Hallelujah. See, it's like putting on the new man, that before you put on, you have to put off. Yes, that's right. Hallelujah. So, gawin ang Panginoon, isa tayo. Kasi ay papaalala ng mga karagdagan para sa ating sakdala natin. So, biyaya ng Panginoon at ng mga bahil niyan. Panginoon Diyos sabi, darako na mga kapatid sa ating manalangin sa gabi ito. Kasi may prayer request sa gabi ko ay malaya po na magyabot lamang sa harapan sa dito. Kapatid, natay atin hindi ko pa alam sa ating mga panalangin, mga kapatid, evangelistic March this coming March 14 and 15 mistaken. Panalangin, mga kapatid, see, we are on God's track. We're doing the Lord's way. All the others will listen to you, but then still we see we're serving Lord. Sama tayo ng Panginoon. Ang Panginoon ang para lahat ng tama natin, mga kapatid. Meron po mga prayer requests. Wala na po, mga kapatid. So this coming Saturday po pala ay may by Rosario may kabayan doon. Tapos sinong may sumama ay talagang malayang sumama. Let's communicate na lang po to each other, mga kapatid. Paganoon sa pagpala sa kabayan na yun. Hallelujah. Pagpalain